maging ulol si Marcos. Ataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala naman natin, wala ang ikukumpara sa ating mga kandidato. Ako'y nagtitinda ng suka, pero nakapag-masteral degree ako. Nakapag-doctor of philosophy ako. Naging CPNP pa ako. At ngayon, naging senador pa. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang tsansa nyo na magiging senador. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Alam din natin na lubog na ang ating bansa sa korupsyon. Kahit tayo, naaamoy lang natin ay suka. Pero sila hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila ay involved sa korupsyon. Kaya ako ay natutuwa kung ito man ang Team Suka. Isa po akong proud member ng Team Suka. At atin pong lalabanan ang Team Sinusuka. Labanan natin ang mga mambubudol. Totoo po, inutusan po akong bumili ng suka at bumili ako ng suka. Siniguro ko na talagang suka yung aking binili, hindi po droga yung aking binili. Ang proclamation rally ay personal rin na dinaluhan ni dating Pangulong Duterte, ang chairman ng nasabing partido. Sa kanyang mensahe, sinabi niyang hirap si Bongbong Marcos na solusyonan ang mga problema sa bansa. Pero kung sakaling mas magaling man si Marcos sa pamamahala kumpara sa kanya, ay hinikayat pa niya ang taong bayan na iboto ang senatoriables ng administration. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Bukod pa rito, ay muli rin niyang tinawag si Marcos na lulong sa droga. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, kung maybe constant use of heroin, abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya. Sa kabuuan ay umabot ng 6 na oras ang proclamation rally ng Duterte senatorial candidates na ginanap sa San Juan City. Sa kanyang mensahe ay nabanggit din ng dating Pangulo na posibleng mangampanya ang partido sa Lawag, Bicol, Cebu at Zamboanga. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-ulat, SMNI News.